Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Otaki, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Today is Wednesday, October 20 na. Bilis talaga. Akala ko nga Thursday ngayon kasi nandito si Doc Joseph. Doc Joseph, good morning. Yeah, good morning. Kasi naghalili lang ako sa ating most senior. Ako na muna. Ano ka rin? Nasa throne ka niya. Yeah, ako ang next senior. Ngayon pa yung lipat ni Kong Eric Ngayon papuntang yun. Italy. Ngayon. Yeah. Pero as Have I've a safe said, flight. as I've said, it's October 19 pa lang. October 19, 5:17 in the morning. And gising na po dun sa mga dapat gumising today, di ba? At saka gumayak na at may mga pasok po ngayon sa eskwelahan at sa trabaho. Pero antabayanan niyo po ang ating mga balita tungkol nga po sa bagyong Lawin. But before anything else, tayo po ay magsisimula ng isang katanungan. May tatanong ko sa inyo tuwing kailan kayo nagdadasal? Ikaw, Doc Joseph, tuwing kailan ka nagdadasal? Nagpapasalamat ka. Siguro pag pag may problema, Nagdadasal ka. nagdadasal ka. You ask for answers, yes. O, ikaw, Ako Kuya. maraming beses pero mga short lang. Kapag kumakain, syempre I thank the Lord for my food. And then I thank the Lord for my friends. Tapos kapag sasakay ako ng sasakyan talaga, safety. nagdadasal ako para ng for a Safety. safe trip. Oo, that's right. Ikaw naman, Monica, tuwing kailan ka Parang nagdadasal? parehas kami ni Kikay. Hindi siya talaga random eh. Parang when you just feel gratitude or when you feel like, alam mo yon, may nagawa ka and you wanna say sorry. Ganun ako random. Pero I would say madalas naman. Madalas naman. Pero most of the time talagang mas mataimtim yung ating panalangin pag tayo may problema or nasa isang sitwasyon tayo na Kapag hindi natin alam. nangangailangan ka. Diba yung kung anong gagawin natin. Pero bakit nga ba ang tao, we all guilty of that, diba? Na pagka naalala lang natin yung Diyos pag talagang may problema tayo o nasusuong tayo sa isang sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Diba? Sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Merong mga tao kaya lang naaalala ang Diyos pag nahihirapan, pagka walang pera, pag may bagyo, pag may lindol, pagka meron silang mga nararamdamang mga kahirapan sa buhay nila, bawa nawala sa trabaho, saka lang nakakaalala sa Diyos. Hindi kami ganun, kapatid, sa iglesia. Sa church, we pray day and night. Sa hirap at sa ginhawa, we pray. Sa hirap at sa ginhawa, we thank God. Alam mo, ang aming doktrinang sinusunod, pagkagising namin, we pray. Bago kami matulog, nananalangin uli kami, we pray. Every Wednesday, meron kaming prayer meeting, we pray again. On Saturday, we have Thanksgiving, we thank God for all His bounties. Tapos on Sunday, we have our worship service. Kaya hindi nangyayari sa amin na parang walang panahon sa Diyos. Kami lahat ng aming time, dinidevote namin sa Diyos. Kahit sa trabaho, we remember God's law. Kahit sa pakikisama, kahit sa school, we remember God's law. We do God's law. We obey God's law. Ganun ang paraan kasi para maibig mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kahit saan ka makarating, kahit nagtatrabaho ka, naiisip mo yung salita ng Diyos, na hindi ka nanloloko, hindi mo niloloko employer mo, hindi ka nagbubulakbol, nagtatrabaho ka ng matapat, talagang trabaho dun sa oras ng trabaho, hindi ka nagpapahinga sa oras ng trabaho, hindi ka nagtatago. Ganun ang aming itinuturo sa members. Kahit nagtatrabaho ka, pwede kang makapaglingkod sa Diyos pagka ikaw ay gumagawa ng kanyang katwiran o ng kanyang salita. Kaya ang aming buhay umiikot doon. Our world
move around the parameter of God's law. Kahit naghahanap buhay kami, kahit kami ay kumakain, kino-consider namin yung sinasabi ng Diyos, dapat namin kainin, di ba namin dapat kainin? Kung nagdadamit kami, if we dress ourselves, kino-consider namin, ito bang idadamit ko, tama ba ito, labag ba ito sa Diyos? Pagka magsasalita ako, yung bang sasabihin ko, tama ba ito, mali ba ito? Yun ang aming priorities. That is to show God that you love Him with all your heart, your soul, your mind, and your strength. Because it's the first and the greatest of all commandments. Saan ka man pumunta, ano man ang kainin mo, ano man ang sabihin mo, sino man ang kasama mo, kailangan maalala mo may batasan Diyos. Pag ginagawa mo yon, then you can show God that you love Him above all things. Oh, ayan Rina, wala ka kanina. Nasa taas ka pa. Kasi pinag-uusapan nga namin yung tuwing kailan ka ba nagdadasal. So, everyday. Everyday dapat diba? Kasi if we make, sabi nga ni Brother Eli Soriano kanina, if we make extra effort to do things that we like to do, why not, diba? Maggumawa din tayo ng paraan para makapagdasal. Magpasalamat. Hindi lang tuwing tayo may problema. Diba? Yan. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblicalism. Kikay! Alright! Aba, syempre dahil nandito ka on a Wednesday, ikaw rin makakasama natin sa ating quick meal. Nagsichef-chefan na naman. Yes. And I'm sure maraming mag-e-enjoy na makasambahay natin kasi etong i-prepare natin to, perfect to sa mga kids. I'm sure may enjoy nila to. Sa mga mommies out there. Kiddie-friendly ito. Kiddie-friendly. Sa mga kids at heart na katulad Madali natin. lang. Oo, mga feeling Mahilig bata. sa matamis. Perfect sa kanila yan. Ano nga ba to, Doc Joseph and Kikay? Ang gagawin natin, Doc Joseph, o twisted donut. Yeah, twisted donut. Hindi lang donut, twisted pa. Oh. Usually kasi donut, With a twist bilog, ba yan? no? Yung may Oo. butas. Ako ayoko nung may butas. Bakit? Lugi. Ang liit eh. Yun lang, mas yun labas maganda yung eh. pakakanan. Mas gusto ko yung Oo, mga so may palaman. maliliit, yung mga maliliit na bilog. Parang yung munchkins. Oo, mga bite size, Oo, yung pero mga bite nakakarami ako Pero nun. pag tiningnan mo, Monica, Erica, yung parang pag donut, yung parang happy food. Yung masaya lang, pag kinain mo, parang Correct. happy ka lang. Wala pa ako nakikilalang tao na hindi Hindi mahilig sa mahilig. donut, actually. Pag ano lang, kailangan in moderation lang kasi syempre medyo mataas yun sa calories, di ba, sa sugar. So anyway, ang ating mga ingredients para sa ating twisted donut, Kikay. Yes, so Monica, meron tayong flour. Tapos Joseph, we have our Okay, milk. Milk. Oo, this is milk. Tapos meron din tayong Sugar. sugar. Meron din tayong yeast and salt. Pinch of salt para mas malasa. Oo. Wow, 5 lang pala ang ingredients Oo. niya. Madali. Napakadali at I'm sure napakabilis ang din gawin yan. And to prove to you na mabilis lang itong gawin, let's start it. Ilagay ang 300 ml milk. At syempre ang ating itlog at sugar and of Salt. juices. Yan. Ikot-ikutin. Yan. Din hanggang mailo. Namiss ko yung din. Alright, ang water at ang 1 tablespoon ng yeast ay halu-haluin. Oo, at lagyan kasama ng natin flour. ang flour. Yan. Iikot ulit. Iikot. Idin Parang pa rin. hilo-hilo na siya, no? Correct? Yes. Tapos ayun mga kasambahay, iti-twist na natin Ayan. siya. And then ating i-deep wala. fry. Ang bilis And talaga. there you go. Yan na siya. Oo. Ganun lang siya. Pero pwede mo ilagay ng asukal sa above. On top, yes. Kung gusto mo na mas matamis at mas may lasa. Oo, pero kung O yung gusto mo talaga, confectioner sugar, yung yung parang powder. Okay. Ako naisip ko, parang gusto ko ng cinnamon powder and a bit of sugar. Ako din. Para may konti Pwede. siyang Pero ako, cinnamon since flavor. donut na to, I wanna go all out with a little bit of chocolate dip. Oh, why not? Diba? Pwede. Pwede rin berry, Oo. strawberry, blueberry. Pwedeng honey rin dyan. Pwede. Okay, ganda. Oo, diba? Ang healthy natin, diba? What a healthy morning. Pero okay yan para maging happy naman ang ating mga kids ngayong umaga. And that's for our quick meal for today. Kikay. Good morning, Kuya! Good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at ito ang ating Palengke Price Watch. Nandito po ako ngayon nakasalukuyan dito sa Arayat Market
Market po yan in Quezon City upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sariwang mga prutas. Ayan, o diba, napakarami. At syempre, nandito po tayo sa tindahan ni Ate Grace. Ayan, hi Ate Grace, hello. Ayan, hi Ate Grace. O ito ha mga kasangbahay, uunahan na namin kayo. Nagtaas po ang presyo ng ating mangga dahil dati 160 pesos lamang. Ngayon, ako, 170 pesos na po yan per kilo. Itong lansones naman po ay bumaba dahil dating 120 pesos daw yan. Ngayon po, 80 pesos per kilo. Sabi ni Ate Grace, itong ating pomelo ho ngayon ay bumabanak sa presyong 120 pesos ho yan per kilo. Itong ating papaya ho ay bumabanak sa presyong 70 pesos per kilo. Stable pa rin ho ang presyo ng ating mansanas. Ito ha, itong malaki po ay bumabanak sa presyong 20 pesos per piraso. And syempre, ako hindi mawawala ang ating saging. Ate, yung saging natin magkano ba? 45 per. Ito pa, isa pang napakasarap ito ha, ang ating ubas. Ito po ngayon ay bumabanak sa presyong 250 pesos po yan per kilo. O mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang ating mga masasarap na prutas dito sa tindahan ni Ate Grace. Syempre, dahil dyan, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya. Yes, thank you Ate. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung ang presyo ng ating mga prutas dito po yan sa Arayat Market. O ha, punta na ho kayo dito kung malapit lamang kayo sa palengke na ito. Dahil makakamura ka talaga ng sobra-sobra. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch sa Good Morning Kuya! O ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga sariwa at masasarap talaga na prutas dyan po sa New Arayat in Quezon City. Oy, sabi ko nga ha, kung malapit lamang kayo sa area na yan, ay highly suggest na pumunta ka na kayo dyan dahil hindi pa lahat ng kanilang bentahan ay nagtataas. So, dahil pumunta ka na rin habang maaga ngayon dahil malay mo, makabuena mano ka pa. That's right! Thank you, Kikay. Yes. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyong publiko. Kaya kung kayo ay may mga katanungan patungkol sa inyong mga kalusugan, legal at PhilHealth concern, tumawag lang po kayo or mag-text sa mga sumusunod na numero. Andyan po ang 442-6256 o kaya ay 442-6257. Ang aming cellphone numbers ay 0995-582-3762 o kaya naman ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayo mag-send sa amin ng inyong mga mensahe sa aming Facebook account sa www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type nyo lamang po ang inyong mga pangalan, edad, lokasyon, at ang inyong katanungan. Andyan si Doc Joseph para sagutin ang inyong mga questions patungkol sa medical. Diba? May PhilHealth din tayo makakasama mamaya. Mamaya. At si Attorney G nandyan din para for sa ating legal questions and Tawag concerns. lang. Tawag lang. Ay, bilib lang. Halap. Alright, nagbabalik po ang Good Morning Kuya, October 19. Ayan, October 19, Wednesday. And it's already 5:34 in the morning. It's time to stretch, di ba? Mag-exercise tuwing umaga. Kailangan yan. Rina? Yes, para sa ating Fitness 101. Continuation lamang ito ng mga exercises na pinakita natin last Monday dahil pinag-usapan na natin yung kettlebell, di ba? Sinabi ko nga sa inyo na 1700s pa lamang ay nagsimula na ito sa bansang Russia kung saan yung mga Soviet soldiers ang gumagamit nito, pati yung mga farmers nila. Pero may trivia ako sa inyo kasi mga arms yung pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba kung ano ang strongest muscle sa ating katawan? Sabi si Doc, alam yan. Ay. Ano? Hindi niyo babasagin yung trip mo. Biceps ang strongest. So, ito yan. Ito yung makikita mo. Pag piniflex mo, ito dito sa likuran. Your biceps are your extensor muscle. Your triceps are your flexor muscle. Yan. Yung may ginagamit mo kapag nag-lift Nagbubuhat ka. ka. Yes. So, kaya nga strongest yan. Di ba kasi pag in case of emergency, kung ano-ano yung nabubuhat din natin. Kahit mabibigat, di ba? Di ba? Hindi mo akalain na mabubuhat mo pala yung ganong bagay na yan. Ayan. At ito na nga ito. Continue na natin yung ating workout sa paggamit ng kettlebell sa ating arms.
Good morning, Kuya. Again, I'm Coach Christian from Anytime Fitness Congressional. And today, we're gonna work out our shoulders using the kettlebells. So our first exercise for today is the shoulder press using the kettlebells. So, hold each kettlebell with each arm. Then, start from this position. Then, squat. Then, explode up, extending your elbows. So that's how you do the shoulder press using the kettlebell. So for the shoulder press, we can do 3 sets of 8 repetitions to 10 repetitions. So our next exercise is the lunge press using 2 hands. So for the lunge and press, our starting position is the same as shoulder press. I encourage you to start with a lighter weight. Then same movement plus the lunges. So shoulder press and lunge. So when you lunge forward, make sure that your knees don't go beyond your toes. So from the side, press up, down, down. And do the exercise per leg. So for the lunge and press, you can do 3 sets of 8 to 10 repetitions for each leg. And so our next exercise is the kettlebell high pull. So for the kettlebell high pull, hold 2 kettlebells and feet should be shoulder width apart. Then bend your knees. Then pull the kettlebell up just below your chin. So fast. Then slowly go down. Then pull fast. That's how you do the kettlebell high pull. So for the high pull exercise, you can do 3 sets of 6 to 8 reps for start. So for more kettlebell exercises and other workouts, you can visit us at Anytime Fitness Congressional along Mindanao and Corner Congressional Avenue. Or you can call us at 738-6497 or text us at 0915-249-0624. And you can also like our Facebook page, which is Anytime Fitness Congressional. And you can email us at congressional@anytimefitness.ph. So, ayan, may additional trivia pa ako sa inyo. Di ba strongest muscle nga ito sa ating mga arms, yung ating biceps, di ba? Pero ano yung strongest muscle natin sa ating buong katawan? Dila. As a whole. Dila. The legs. Medyo malapit na doon. Hindi dila. Is it the brain? Is it the brain? No. Ano? Ano? Masseter. Yung dito sa joint area. The jaw. I know that. The jaw, strongest. Kasi it can, yung pag-close daw natin ng teeth, pwede daw yan, umaabot daw yan sa 55 pounds. Wow. Ganun yung impact na kaya ng masseter jaw natin. Kaya may ibang mga di ba? Yung mga nag-Guinness World Record. May mga binubuhat Di ba yung nangihila ng truck na gamit yung mouth lang nila, yung ngipin lang Hindi ba nila. mapupunit yung Rina? Dahil ine-extreme Well, nila. nagagawa nila, so I don't know. Anything is possible. Ayoko namang itry, pero kung gusto mong itry, sige. Pero magandang itry yung kettle arm exercise. Yes, so yan. Pampaganda ng inyong mga arms, diba? Pampa-firm. Yes! Sa atin, kasi medyo like, hindi naman. Medyo nag-hello na sila. Ang galing ni Rina kahapon. Napanood namin. Isa ganun-ganun. Nandun ka rin. Napanood ka namin. Nag-workout din kasi kami nito no isang araw. Na-exercise din yung bicep. More workout to come. Nag-bicep workout din kami no isang araw. At first time mag-workout ni Monica talaga. Congratulations! Hindi naman. Congratulations! Hindi lang muscles. Lahat na. Oo, lahat. Hindi na Usually ganun di ba? Usually ganun, pag mga first, or yung parang Kapag hindi ka binigla mo sanay, yung ano mo. Yung may tinatawag nilang DOMS. Yun. DOMS? Anong tawag sa DOMS nga ulit? Anong dom? May DOMS sila sa ano Like DOMs? Like, Yes! or since nag-exercise na tayo ng ating katawan, Mamaya. mag-exercise naman tayo ngayon ng ating ating brain. Yes. Di ba? Monica, ano ba ang ating word of the day? Word for the day. Delete. Word for the day.
Ruminate. Verb. To turn over in the mind. Think about again and again. Consider carefully or at length. Example sentence. Because most young people are only interested in having fun, they usually do not ruminate on their decisions. In Tagalog, pagdili-dilihin. Sasabihin ko ano, Pagdili. Parang kahit yung Filipino, Oo, malalim. word for the day na rin. Pagdili-dilihin? Pagdili-dilihin. Pag-isip-isipan? Pag-isipin ng malalim. Ng malalim. To ponder on Ruminate. Pagdili-dilihin. Sentence. Ay, ako! Sino Dr. Joseph muna. Yung ating President Wiseman. Wise man talaga. So, whenever we say, verbally say something, we have to ruminate it before we verbally express ourselves. Thoughts. Our thoughts, yeah. Pwede na ba yan? Ruminate. Thank you, Doc. Yeah. Isa-isa ba yan? Hindi. Hindi na. Gusto niya ba? Kikay. Bago pa tayo mag-example ng lahat. Pero alam nyo, dapat marami akong mga bagay na i-ruminate. Pero bago ang lahat, meron tayong mga kasangbahay na mangungonsulta sa atin para sa ikonsulta mo. Doc Joseph, meron tayong mangungonsulta sa'yo. Ito ay si Venus Ortua. Meron siyang katanungang medical na pinadala niya sa Facebook. Ito babasahin ko. May ituturing po ba na erectile dysfunction ang pag hindi po pag-erect ng ang ari ng lalaki pag naiihi? Ganon po kasi ang nangyayari sa asawa ko lately. At isa pa po, namamanhid daw po ang bandang puson o pantog niya pag may buhat siya. May connection po kaya ito sa unang problema? Ano po kaya yung sanhi nito, Doc Joseph? At meron po ba itong luna? Salamat po. Ito ay galing kaya Venus Ortua. Okay. Importante, Erica, no, malaman natin ilang taon yung pasyente. Kanyang asawa. Ang pasyente, no? Most of the time kasi, pag ang isang tao naman ay nag-micturate or nagbo-void, umiihi, usually wala namang erection, no? It happens not as common, but for kids minsan nagkakaroon silang early morning, sa mga tao rin na individual, early morning erection. But usually pag sa yung proseso ng pag-iihi, wala namang erection. So walang kinalaman. Siguro dapat nating talakayin yung erection, yung ED na sinasabi niya during the sexual performance. Ito ba ay may partial erection siya or full erection, no? Kung hindi nasasatisfied yung kanyang partner or asawa during yung sexual performance, baka may problema siya sa erection or pwede siyang magkaroon ng erectile dysfunction. Kasi we have to qualify, guys, na meron tayong psychogenic ED, ibig sabihin isip lang because of stress. Then you have your organic kasi meron talagang metabolic problem, diabetic, hypertensive, nagtitake siya ng anti-Parkinson's, nagsi-seizures, meron heart problems, mga mental problems, yun. Yes, you're... May na-mention pa siya about dun sa kanyang pamamanhid ng kanyang puson area. Connected din ba yun? Mukhang iba, no? Walang kinalaman ng erection dun sa puson. Siguro there are other things that we have to consider. Lalo na puson kasi malapit yan sa pantog. Una-una, may infection ka ba? Kung wala kang infection, bakit maaring muscle pains or muscle cramps, no? Kailangan, yung mga simple remedy, pwede mo lagyan ng hot compress, no? Now, kailangan matukoy rin natin kung yung pagsakit ng puso niya ay dahilan na may kasamang difficulty of urination. Lalo na pag ganyan, maaaring prostata ang problema, prostate. So, ang importante dyan, kailangan ma-check natin. May infection ba? Saan bang parte ang involved? Pantog ba? Prostate niya? No? Kung sinasabi niya, nababanggit niya baka doon sa may ED or erection, we have to check kasi minsan malayo ang yung simptomas na yun sa erection. May mga
may mga Doppler exam naman tayo o yung tumescence test eh. Tumescence test is a test wherein ipapa-erect siya with machine guided. So, titingnan kung talagang may erection para ma-label namin na may ED, erectile dysfunction. Okay, maraming salamat sa katanungan mo. Venus or Tuwa? May tanong na ako mabilis. Anong edad ba madalas, Doc, nagsa-start na magkaroon ng erectile dysfunction ang mga lalaki? As early as 30? Hindi very naman. good question. You can have transient or physiologic erectile dysfunction. This is physiologic because you are under a lot of stress, maraming factor, di ba? Marami kang iniisip, no? That is transitory physiology. Ibig sabihin, hindi naman talagang truly complete erectile dysfunction. Pero, pwede siya revert back to normal, no? Kapag nawala yung stress. Yes, so that's happening in 30 to 40 years old. Marami akong pasyente, mga bata, yung mga kinakasal. Yes. Na Stress asawa. Kaya, no. Tapos yung mga CEO, mga boss, ganun, di ba? Na yung mga 50 and above, yung mga may metabolic problem, diabetes, hypertension, may heart problem, that is more kailangan i-work out mo kasi more permanent, maaring permanent na erectile dysfunction na kailangan natin bigyan ng gamot or other treatment modalities. Yun. So, it can go at wide range kasi even at 50, pag healthy ka, you might not experience erectile dysfunction. Mind you, kung healthy ka and you're eating the proper foods, maaring, if you have a good erection, maaring very minimal lang yung sinasabi mong hindi rigid. Kasi kailangan rigid eh. Diba? Sa anong kahalintulad natin na fruits ba yun? Vegetable. Cucumber. It should be like cucumber, as hard as the cucumber. As rigid as that. Yeah, as rigid as that. Not the banana. Banana kasi hindi eh. Yes. Madaling maputol pa yun. It should be like parang cucumber. Yun ang basihan natin. Yung firm talaga. Yes, oo. Doc Joseph, may katanungan lang ako, no, pardon the ignorance. Ito pang itong erectile dysfunction, iba pa ba to sa sa pagkabaog? Iba pa yun. Iba pa to. Pero kahit may nakakaranas ka ng erectile dysfunction, pwede ka pa rin makapag-procreate. Yes. Pwede pa rin. Pag maganda naman ng sperm count mo, okay yan, no? There are other factors kung hindi, sabi nga ni Monica, kung hindi ka maka-achieve ng magandang sexual performance due to ED, but your sperm counts are okay, we can do harvesting on that and implant that to your Parang artificial insemination. Artificial insemination. Okay, Pwede maraming pa rin. salamat, Doc Joseph. Meron pang isa, ito ang ating kasambahay na si Kate Alupday Magtira at meron din siyang pinadalang mensahe sa ating Facebook account. Hi po, gusto ko po sanang malaman kung ano po ang magandang diet para po matunaw ang aking gallstones at di na po umabot ito sa pag-aalis ng aking gallbladder. Salamat po. Okay. Erica, ang gallstones kasi marami yan, no? Maraming types yan. You have your bile salts, you have your cholesterol, and you have your mix. So, kung alam mo na ang gallstones mo pwede namang galing sa maalat, sobrang alat, sa sobrang taba, so you will avoid that. Diba? Especially pag meron ka ng polyps, gallstone polyps or yung mga cholesterol plugs or slugs na sinasabi, meron na sa bladder natin, kailangan mag-ingat ka na. And you should be careful on taking in fatty foods or yung mga salty foods kasi makaka-aggravate eh. Kasi may nagbabara na baka yung movement o yung contraction ng ng gallbladder mo hindi masyado ma-achieve, hindi matunaw ng bile mo kasi your bile will emulsify. Pag sina-emulsify, tutunawin niya yung yung Bato. fats o yung bato, lalo na cholesterol type of stone. Pwede ba ito masolusyonan with juice cleansing, mga cleansing? Makakatulong ba yun, Doc Joseph? Pwede if maliit pa ang bato. Okay, I always say, no, whatever stones, kidney stones or whatever, gallbladder stone, kung maliit pa lang siya or cholesterol slugs, pwede siguro ma-achieve through cleansing, no? But you have to monitor it, di ba? Pag malaki na ang bato, I think
i-check mo rin yung mga patency ng mga tubes, yung kung may mga bato rin doon. Then maaring you have to go to a specialist para ma-check, baka kailangan operahan. No? Normally, Doc, how do you define yung maliit at malaki? Pag sabi mo maliit, up to until what size lang Pag siya? maliit siya, millimeter. Millimeter. Pag nagse-centimeter na yung laki ng mga stones mo, medyo mahirap na kasi magka-clog up doon sa mga Dadaanan bile ducts niya. mo, yung Yes. dadaanan niya, no? Mahirap. Masakit Now, yun. the washing or the yung detox, yung sinasabi mo parang paliliitin yung mga stones mo, they have substance to dissolve. Kasi ganun rin ang ginagawa natin pag pinapainom natin ng gamot ang ating mga pasyente may gallstones para ma-dissolve yung Yeah. yung Para matunaw. gallstone. Para masama Ganun sa din ang weaving. process ng sinasabi mong pregnancy. Okay, maraming salamat sa iyo, Doc Joseph, at sa iyong katanungan na ipinadala dito kay Kate Alukday Magtira. Monica! Thank you. Alright. I like that. Ayan, nagbabalik po. Good morning, Yes. Kuya. Nasaan po si Monica? Oo, may sinundo siya sa may labas. guest. Oo. Ding dong. Where are you? Ito tayo. Hi, Monica! Good morning! Ayan. Good morning, guys. Kaya ako lumabas, sinundo ko kasi ang ating mga besita ngayong umaga. Pasok po kayo. Ay, po tayo. Papakilala ko muna sa inyo ang ating mga special guests for today. Kahit saan po. Feel free. Dito na lang po kayo sa aming mahibagong upuan. Ayan. Bago ha? Ma'am, dito na lang po tayo umapo. Ayan. Sino ba yung mga Papakilala kasama ko sa inyo, mo? of course, si Mr. Joel Valera. Siya po ang Regional Director ng DTI Mimaropa. Good morning, sir. Good morning. At kasama rin niya si Ma'am. Na mukhang nagpapapicture pa, pinapareading kanyang camera. Si Ma'am Merlita Bolus, isa siya sa mga exhibitors dito sa pag-uusapan po natin na Mimaropa Naturally. This is trade fair po na gaganapin or ginaganap fair na. siya from Mimaropa, no? Kaya ang Mimaropa kasi composed of dalawang Mindoro, Oriental Occidental, Yes. Romblon, Marinduque, Palawan. and Palawan. Ang strength namin kasi more on agriculture, Yes, of course. tourism. Siyempre, yung tourism kailangan suportahan namin ng food. So gumagawa, yun sa trade sa DTI, kami nagpo-process ng mga produkto. Agriculture. Kaya naturally, kasi maraming nature, no? Kasi yung tourism, tapos marami kaming pinoproduce ng mga organic, mga talagang walang mga preservative, no? And speaking po of products, meron po kayong mga dala dito from Yes, different, oo. yung mga places po na nabanggit niyo sa Mimaropa. Ano-ano po ito? Yung katulad yung seaweeds canton na yan, galing talaga sa sa seaweeds. Seaweeds. No? So, natural siya. Natural talaga yan, kinonvert siya. Kasi seaweeds marami kang pwedeng gawin eh. Yes. Yung soap na yan, galing din sa seaweeds. No? Wow. From Sa, what province po ito, sir? sa Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Bulalakaw, pinakadulo ng southernmost part ng Oriental Mindoro. Tapos And then? yung kalamansi, galing din sa Oriental Mindoro yan. Tinaguri yan ng Oriental Mindoro as Kalamansi King of the Philippines. Kasi siya yung pinakamalaking Bountiful. hectareage. May mga 11,650 hectares na puro kalamansi talaga Kalamansi. siya. Mura pala kalamansi. Mura pa naman yun. Kaya pag katulad yung may time na binagyo ang Oriental, wala kang makikitang kalamansi na marami sa Divisoria, sa Quiapo. Halos Sila lahat yung- ng, Kasi doon ang Supplier talaga. halos pinaka-supplier. ang tingin namin mga 60% no, ng Kalamansi sa kalamansi Pilipinas. production o hectareage na tinaniman ay galing sa Oriental Mindoro. Gusto ko lang tanungin, no, Angel, Monica, kay Sir. Itong mga produktong ito, alam natin nandoon sa yung mga nabanggit mong regions, no? Ito ba'y gawa, yung mga taong, yung mga folks nito, tinuruan maggawa nitong mga produkto or sila mismo alam nilang yung technology? Kasi parang para gumawa ng kanton, seaweed sa kanton, no? It has to have a technology. Yeah. Or sila na mismo, meron na silang kasi idea. kami ay nasa processing, no? Maraming services ang DTI, no? Una muna, mag-ano muna kami ng kung sino may gusto na potential. Then pag may gusto ka, ay pwede ka magpa-training. Nag-training ka ngayon, nakapag-produce ka ng konti,
Ang mga susunod naman yun, nilagyan namin siya ng labeling, packaging, tapos sa market promotion. Ang maganda example dito si Ma'am Merls, no? Yes. Ano po yung product nyo, Miss Marita? ko lang yung aking Suman sa Liya. Papagalitan natin ito. Maganda yung history ni Pwede naman ihabol, sir. Maganda yung history ni Merls. Nag-umpisa lang siya sa 200 pesos. Sige po. Napuhunan. I'd like to know. We're very Doon niya curious. Merly na siya. Merls, kwento mo nga yung history mo para malaman nila. Year 2000, nag-start akong mag-try gumawa ng suman sa liya. Ang trademark nga niya ngayon ay yung Merls. Merls. 1 kilo lang siya na nabenta ko siya, binenta ko siya doon sa aking kapit tindahan at kapit bahay, no? Nagustuhan niya. Ang kinatuwa ko doon, siya ay nabenta. At di pa siya gaanong talagang perfect yung lasa. Dahil sa tuloy-tuloy na paggagawa ko, talagang na-discover ko kung paano siya mapasarap at maging good quality. Sa ngayon ay naging successful na siya na aming negosyo. Dahil sa tulong din ng DTI, sa pagpupromote na katulad nito nga, meron kaming mayroon silang exhibit, ini-invite palagi ang MERS Native Delicacies. At lagi naman ako talagang uma-attend dahil isang nakakatulong yon sa pagpupromote ng produkto ng Oriental Mindoro. Isang naging #1 pasalubong siya sa Calapan City at nagkaroon na rin siya ngayon ng nagkaroon siya ng plaque na yung product quality at saka best choice. Wow. At lagi siya talagang natutulungan din ng mga ganitong Mga fairs. Trade Alam mo yung history ni Merls kasi, nung una namin pinuntahan yan, ang kanyang pangsarado lang ng kanyang suman ay katol. Diba? Oo, yung sa plastic. Sa ganyan. Ayaw niya kasi ang katwiran ni Merls noon, nabibenta naman niya, bakit papagandahin, di ba? Ay siguro sa kakulitan namin, sa ibang na napaganda siya. Ayan na siya ngayon. Yung produkto niya. Yung isa-send nyo sa amin later on. Paano naman masasabi masarap yan? Oo. Sample, di ba? Kasi yung labeling kasi, ang hirap kasi kumbinsihin din yung mga tao. Yes, oo. Yung iba, magpapagawa sa colored na tapos ipapa-reproduce lang. Ididikit na lang ng kung anong kanin, no? Kung anong pandikit yan. Scotch tape or something. Kami naman, talagang makulit kami, no? Dahil sasabihin namin, Packaging sige, talaga. gawa natin ang packaging, saka yung magandang label. Kasi Marketing sa talaga. labeling lo kasi may dapat ka ilagay. Yes. Oo. Ngayon, pag wala naman kaming naging failure ng pagkukumbinsi kasi talagang makikita mo yung kasi libre lahat yun eh. Tapos meron kami ngayon negosyo center, no. Yung negosyo center kasi parang one-stop shop. Pag pumunta ka doon, pwede ka manood ng video, ng livelihood kung anong gusto mo. Pwede kang Para magkaroon ng idea. Magpa-seminar, magpa-training, libre lahat yun na binibigay namin. So itong si Merls, kay Merls, talagang isang magandang example yan na talagang nagsimula sa 200 pesos. 200 Start small and win big. Kasi nagpatayo na sa sariling building na gawaan talaga. Pero yung time nun, Ma'am Mercy, ikaw lang ang gumagawa ng mga produkto mo. Wala kang katuwang na nagtutulong sa'yo. Kasi mahirap yun, ha? Oo. Siya nagproseso, tapos siya Sila lang magkasama. Pamilya lang namin. Ano siya, no? Parang classic story talaga ng success story na from small. Sa pamilya. Yes, kaya mo talaga palakihin as long as nandun talaga yung dedication. Marami kaming success story, katulad yung seaweeds niya. Isang cooperative yan sa Balatasan. Yan ay siguro mula dun sa highway, mga 20 kilometers away from the highway. Talagang dulon-dulo siya. Isang ano siya, parang sitio, isang unit siya, marami. Basta marami bumibili sa kanila. Dati wala silang mga packaging eh. Sayang kasi yung opportunity, no? Maganda naman siya kasi health conscious tayo ngayon. Oo, at least healthier alternative. May preservative. Dito pala kumuha ngayon. Ngayon nakakaikot na sila eh. Alam niyo yung processed food kasi,
kailangan ang daming requirements ngayon, no? Ang number one requirement para maging makapag-penetrate ka sa malaking market, kailangan mo ng license to operate ng FDA. Yung Maraming proseso talaga. Yung license to operate ng FDA, hindi ganoon kasimple. Kasi mula dun sa pagpasok ng raw materials hanggang pag-process mo yung flow niya, kailangan nakaayos yan. Environment mo, yung paligid mo, dapat maayos din yan. Kasi sa sanitation. Yes, that's right. Tapos pag nagpa-laboratory test ka ng nutritional facts, kasi kailangan mo yan eh. Yes, of Kailangan course. pasado ka rin dyan. Kailangan ilang percent yung acid, Yes. yung ganyan. Tapos yung shelf life. Oo. Sa payo. Pag Importante ikaw din. maliit lang, hindi mo kakayanin kasi mahal yan eh. Magastos. Sa 50,000 yan. Ngayon kung ikaw maliit na negosyante, 50,000 yan, ay ba't pa ako magpapaano? Ipupuhunan mo na lang. Oo, nabibenta ko naman sa eskwelahan. Kailang hanggang dun ka lang. Itong mga trade fair namin ay talagang inaano namin yan, yung pinopromote talaga namin yan. Actually, maraming bigay ang mga local government, no? Yung mga provincial government, mga city government. Libre ang ano nila, libre ang punta nila. Libre ang pag-attend. Kasi pag yung national namin, 6,000, 8,000 yung per booth. Pero dahil gusto talaga namin makatulong, ma-promote, alam niyo naman ang Mimaropa region, yung mga provinces kasi namin, puro island eh. Island ka ng probinsya, may island municipality ka pa, may island barangay ka pa. So napakahirap talaga, no? Kaya kung hanggang may tutulong sa amin yung ibang sector, private sector, or local government, mas maganda dahil malilibre namin yung expenses. Kung konti lang expenses sa maliliit na negosyante. Sir, I'm sure marami po talaga sa atin ang interesadong pumunta dito sa inyong gagawing trade fair. Why don't you invite them po dito sa mangyayaring Mimaropa Naturally? Siguro sa lahat, no, ng tingnan nyo yung bubisita kayo sa dalawang hall kami, no, Mega Hall 1 and 2, para makita nyo yung mga organic, natural na produkto ng Mimaropa. Makikita nyo dyan yung peanut butter na iba na ngayon na dati pag may peanut butter ka hindi ka pwedeng matamis, no? Ito mga sugar free. Ay, wow! Yung mga tsinelas na yan galing sa mga ano yan, sa mga basura ng recycled po. Recycled yan, oo. Okay. Yan yung ano namin na yan, yung figurine na yan ay mga felt trees yan na kinuha nung gumagawa, manual ang handmade talaga na. Ganda. Iba yung design, no? At makikita nyo doon, may agricultural products kami, may makikita nyo yung mga tourism attraction ng Mimaropa. It's all in there. Plus yung mga trade, no? Yung industry sector namin, makikita doon lahat. At kami ay magsisimula mamayang hapon at matatapos hanggang linggo. Oh, so ilang days yun? You have 5 days. So, ito ay pangalawa naming regional trade fair. Nung isang taon, ngayon pangalawa namin at ang maganda rito ay lahat ng sektor ng pamahalaan, pribadong sektor ay nagtulong-tulong para ma-promote itong mga produkto ng Mimaropa. Ayun naman. Kaya talagang we are very excited po. And Ma'am Merly, we hope to see you po doon. And of course, thank you so much din, sir. At ito ay mangyayari today hanggang sa Sunday. At I'm sure marami po talaga sa ating mga kasambahayan pupunta dyan at ma-inspire din, promote at tatangkilikin ng ating sariling mga produkto. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. See you. Naku, nagutom ako sa mga... Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nice. Nakakagutom to, Rina. Pinakita dyan. Pagkika, ituloy-tuloy na natin sa ating What's for Breakfast. Mga kasama natin this morning, hindi mga chefs, pero sila ay mga businessmen. Si JC at saka si Billy. May kakaiba kasi silang ginawa para sa ating breakfast today. Ano ba yung niluto nyo sa amin ngayon? So, ang niluto namin is one of our bestseller, Puto Boy Embutido. Puto Embutido. Puto Boy Embutido. Alam ko kasi ang embutido sa kanin lang. Tapos ang puto masarap na separately Hindi with ko cheese inaakala lang. na pwede palang i-incorporate yun sa puto. Oo. Mabilis lang ba itong gawin, itong puto embutido natin? Oo naman, kahit merienda kayang. Wow! Ano yung mga ingredients na kailangan natin dito? So, yung ingredients natin are flour, egg, evaporated milk, sugar, butter, water, and cooked embutido.
Ayan. At sabi mo nga, mabilis lang din itong lutuin. Paano ba ito lutuin? Ayun. So, una prepare natin yung steamer, yung water. Then, i-grease natin o lagyan natin ng butter yung ating mga molds. Ayan. Then, lagyan natin yung flour, then sugar, then plus yung egg. Plus ito naman yung ating mga wet ingredients such as yung milk. Ayan. Then, yung water natin. Ayan. Then, mix thoroughly na natin yan. Haluin lang natin yan. Then, gradually add natin ng water pag... Madali lang pala gumawa nito. Very easy. Full seconds lang. Ayan. So, tapos lalagay na natin siya sa mold natin. Okay, yan yung puto mold Para natin. mahulma yung puto. Okay. Oo. Then, lalagay na natin yung embutido natin. Then, ayun. So, fill up lang natin para nandun siya sa loob. So, Okay. para evenly yung pagkakalagay. Tapos steam na natin for about 15 minutes. 15 minutes lang? 15 minutes lang. Wow, ang galing naman Madali niya. lang pala yun. Akala ko mga isang oras. Ang bilis lang pala niyan. At voila, ito na ang ating puto embutido. Pero aside from puto embutido, marami pa silang iba't ibang klaseng putong dinala sa atin. Ano pa yung mga ibang variations na ginawa nyo ng puto? Meron kaming puto Nutella. Wow. And meron kaming puto ensaymada. So, and then yung mga classic namin is puto with salted egg and puto with cheese. And also yung aming puto espesyal. In the future ba, magka-come up pa rin kayo ng puto with another ulam like embutido? Pwede ba magpalagay ng bacon? Next Actually, time. ang pina-practice namin this time is yung incorporate na talaga yung talagang partner ng puto, which is puto dinuguan. Yes, masarap Puto dinuguan? We're trying. Madugo yan. Exotic yan, pero saan ba kayo nila pwedeng matagpuan o kaya ay makontak JC at Billy? And so for the orders, we have our phone number, which is 0905-6678-385. And we also have social media accounts such as Facebook. We have putoboyph /facebook.com. And then we also have for Instagram and Twitter at putoboy_ph. Ayan, you deliver naman anywhere in Manila area. Yes po. Pero wala pang physical store. Wala Coming pa. soon. Yes. Alam mo, Rina, ang natutuwa ako sa kanila, kanina nung kausap natin sila, bago pa lamang itong negosyo nyo, 1 year. Oo, 1 year pa lang. Tsaka Kailangan nakakatuwa. maging inspiration mo sila sa pagtayo mo rin ng sarili mong business, di ba? Ayan, maraming salamat sa iyo, JC at Billy, dito sa ating puto embutido. Yan ang ating What's for Breakfast! Alright, maraming salamat sa inyo dyan, Kikay and Rina, at sa ating mga chef. And this time around, sa pagpapatuloy po ng ating public service, ay makakasama naman po natin via phone patch si Doc Ish Pargas ng PhilHealth para po sa mga katanungan patungkol sa PhilHealth. Good morning muna sa'yo, Doc Ish! Good morning, Doc Ish! Hello, good morning. Good morning po. Magandang umaga. Kasama rin namin si Doc Joseph dito, katabi Morning, Doc natin siya. Ish! Hi, Doc Joseph. Good morning. Alright. So, Yan. Doc Ish, meron po magtatanong, of course, tungkol sa PhilHealth. Siya po ay mula sa Talipapa, Quezon City, 34 years old, si Oliver Juan. Oliver, good morning sa'yo. Oliver? Oliver? Narinig ba tayo ni Oliver? Sige, maya-maya na lang natin kausapin si Oliver, Doc Ish. But this time, Doc Ish, ito naman muna, no, meron tayong text message na nagtatanong nga tungkol sa PhilHealth mula Pasay City. Siya po ay 56 years old. Siya po ay si Rolando Saliva. Ang katanungan niya, Doc Ish, ay covered po ba ng PhilHealth ang nasal polyps removal operation? Kung covered naman po, magkano po ang coverage amount? Doc Ish. Yes, good morning po. Covered po natin yan as part of our polypectomy. So, kung nasal polyp removal po yan, no? I think ang atin pong package for nasal polypectomy is around 8,000 to 10,000 per operation po yan. Alright. Ayan, This time naman, Doc, meron din tayong katanungan mula sa ating FB page. Siya po ay si May Cagas Zapanta mula sa Pasig City. Ang kanya pong tanong, ask ko lang po, pwede po ba magdagdag ng beneficiary kahit hindi ka mag-anak? At ano po ang requirements? Doc Ish.
Yes, good morning, May. Actually po, ang naaayon sa batas, ang ating mga qualified dependent ay ang ating mga legal na asawa, ang ating mga magulang, no, na merong kapansanan at ang ating mga anak. However, doon sa bago po nating batas, yung RA 10606, meron po dong idinagdag para sa ating mga foster children. So, hindi natin ito maaring kamag-anak, pero nasa ilalim ng pangangalaga natin. So this time po, kung kayo po ay merong certificate as a foster parent at yung bata po ay may certificate as a foster child sa ilalim ng inyong pangangalaga na ibinigay ng DSWD, pwede nyo po silang i-declare as a qualified dependent doon sa panahon na sila at kayo ay under foster parenting agreement. Yun po yung pamamaraan para ma-declare nyo na hindi nyo kamag-anak pero pwedeng gawing qualified dependent. Pero kailangan lang, Doc, di ba dapat below 18? Actually po, yung nadya dyan, as long as the child is declared as a foster child at inaalaw pa ng DSWD, pwede nyo naman po siya na i-declare as a qualified dependent, 20-year-old and below. 20 years old and below. Yun naman pala. Basta may tamang requirements, pwede. Ayan. Yes, so, Doc Ish, check ko lang kung pwede na yung ating magtatanong via Skype. Okay na ba yung via Skype? Ayan. Si Oliver Juan, 34 years old mula sa Talipapa, Quezon City. Mr. Oliver, good morning po sa inyo. Good morning po. Yan. Kasama nga po natin sa kabilang linya si Doc Ish Paragas ng PhilHealth para po sagutin ang inyong katanungan at ikonsulta niyo na po. Apo. Good morning po, Doc. Yes, good morning, sir. Apo. Bali, employed po ako. Bali, more than 7 years. Nung nag-check po ako ng PhilHealth contribution ko dyan sa may Quezon Ave, bali, ang lumabas po, mga 6 months na kulang yung hulog. Ngayon po, halimbawa, in case na ma-hospital po ako at gamitin ng PhilHealth, ma-avail ko po ba yung benefits ng PhilHealth kung sakaling hindi updated yung yung hulog ko? Halimbawang hindi naiuhulog ng company yung contribution. Okay, ganito Oliver. Dalawa yan ang pwede natin gawin. Una, kung ikaw ay currently employed pa, opo, magagamit ninyo ang inyong PhilHealth. Yan ay kung hindi man nakakapaghulog ang inyong employer or hindi po nagre-report. Pwede kasi na naghuhulog sila pero hindi nagre-report ng inyong hulog. Ibig sabihin, hindi ma-post ng PhilHealth ang contribution kasi hindi alam ng PhilHealth kung kaninong mga empleyado yung inihulog nila. Or technically, sabi mo nga, baka pwedeng hindi talaga naghuhulog. Pero kung kayo po as an employee ay magkakasakit, ay kayo po ay makakakuha ng benepisyo. Hindi po kayo magsasuffer doon sa pagkukulang ng inyong employer. Ang kinakailangan lang po ay pag kayo po ay nagkasakit, meron po kayong tinatawag ng Form 1 na yun po ay sinasaynan ng inyong employer na kayo po ay empleyado at may ipinaguhulog na nitong ating PhilHealth contribution. Tapos pangalawa, ang gagawin po natin kung ang employer po ninyo is delinquent, sila po ay susulatan natin at magpapabayad tayo ng premium contributions para ma-update lahat or magpapareport. At yan po ay magkakaroon ng tinatawag natin na mga penalty. Plus, kung talagang abutan ng pagkakasakit ang mga empleyado, yun pong ibabayad natin sa PhilHealth na inyong benepisyo, sisingilin din po natin yan sa inyong employer. So technically po talagang magkakaroon ng penalties ang inyong employer. Pero kayo as an employee, hindi po kayo magsasuffer dun sa pagkukulang ng inyong employer. Okay po. Sige po, yun lang po, Doc. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, Oliver Juan mula sa Talipapa, Quezon City. Doc Ish, anything new sa PhilHealth? May mga announcement po ba tayo? Opo, gusto ko pasalamat dito sa Region 12 dito po sa Jensen ngayon kasi kami ginaganap po namin yung Social Health Insurance Educational Series for all media personnel and information officers ng lahat ng government agencies dito. So maraming salamat po dito sa Jensen. At muli po, pinapaalala ko para sa ating mga self-employed individually paying program members, pwede na po kayo magbayad ng monthly contributions. Hindi na po kinakailangan ng quarterly, semi-annually, or annually. Pwede na po ngayon, effective September, ang monthly premium contribution.
Ayun. And for more information, Doc Ish, ano po ang ating contact number? Yes, pwede po kayong tumawag sa ating call center at 441-7442 or you can always email us at actioncenter@philhealth.gov.ph and you can always visit our website www.philhealth.gov.ph. Sa Facebook po, /PhilHealth, sa Twitter po at Team PhilHealth at sa YouTube, Team PhilHealth. Yan, kahit saan pwedeng makontak, wala nang excuse. Doc Ish, Yes, tanong po. ko lang last yung sa call center niyo po, 24 hours po ba ito? Or may specific time schedule po sa pagtawag? Sa ngayon po, ay 8 to 5 ang ating call center pero meron na kasi kami ngayon na bagong equipment which can actually record and so you can call us anytime. Kung wala pong agent na sasagot, you can record your message and we will go back to you the next working day. Wow, awesome. Maraming salamat po sa inyo, Doc Ish, at congratulations sa recent event niyo po, yung Walk for Life. Yes, thank you. Sa lahat you. pong mga nakatatanda, mahal po kayo ng PhilHealth. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Doc Ish Pargas. Thank you. Ayan. VP for Corporate Affairs ng PhilHealth. Ayan. Doc. Ayan. I-greet naman natin. Happy birthday. May kinakain. Si Mr. Robert Soriano. Yan. I-greet natin. Of course, si Mami Beth at si Rap Narcy. Papa Narcy. Yan. Mga birthday celebrant. Oo, may pahabol pa akong birthday. Happy birthday din kay Lynette Bahit. 20th birthday niya. And to the Bahit family rin. Happy birthday. Si Joyce, yung ating researcher. Happy birthday. Belated. Oh. Belated happy birthday. Rina. At para naman sa ating Sports Basic. Ito ay isa sa mga feature natin ng ating Olympics, no, yung mga long jump. Ano nga ba itong long jump na ito? Alamin natin sa ating Sports Basic. Good morning, Kuya. I'm Joshua Ngodes from University of Makati Athletics Team. Today, I will discuss to you about long jump. Long jump is a jumping event kung saan nagpapalayuan ng talon ang mga atleta. Mga kasambahay, short trivia lamang. Ang may pinakamahabang talon ngayon ay si Mike Powell na may talon na 8.95 meters at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nabe-break. Kapag kayo ay maglalaro ng long jump, kailangan meron kayong proper conditioning, training sa plyometrics, air movement, agility, and speed. And ang jumping area sector natin is nagre-range ng 10 meters long. At ang take-off area natin is nagre-range ng 1 meter away from jumping area. Okay, kasama ko ngayon ang aking teammate, si Alison De Leon, na magde-demonstrate ng basics sa long jump. So simula, pupunta siya sa marker niya. So it depends sa atleta kung gaano kalayo yung marker niya. Minsan, lumalayo siya ng 30 meters, 50 meters, or 70 meters. Gaano kalayo para lang sa runway nila. Then, nasa marking area na si Alison, tatakbo na siya, and dun may proper bounding, and dito na siya magte-take off. And kung saan lumapag si Alison, dun susukatin ng mga officials yung sukat ng talon niya. And kung ano yung pinakamalapit, ayun yung i-record ng mga officials. And that's for all for the long jump. And sa mga willing na magpaturo ng long jump, pwede nyo kami puntahan sa University of Makati Athletic Development Center and look for Coach Flor de Risa Carrion. I hope you enjoy and like it. And that is Sports Basic. Unang world record sa long jump naman ay naitala ni Peter O'Connor noong 1901 sa distansyang 7.61 meters. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya. Hanggang ganun lang ako. Hanggang ganun lang din ako. Hanggang lip lang ako. Good job sa kanila. Yes, good job. Doc Joseph! Good morning ulit sa'yo. Morning.
Ayan, nandito na naman tayo sa Medicine 101. Okay. Ano ba Alam mo, sa dami nating pinag-aaralan, no, kailangan mapapasan nyo na ang long exam ko. Oh my gosh. Long exam talaga. Na-memorize pa ba namin yan? Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pantog. No? Pantog, in English is bladder. Okay? Alam nyo ba? Yan. Alam nyo ba? Last week yata na pag-usapan natin, ang pantog ay part ng upper or lower urinary tract. Tingnan ko nga. Yes! Ang galing ng mga estudyante ko. So this is part of the lower urinary tract, no? Ang pantog kasi or bladder sinasabi natin, reservoir. So lahat ng ihi na or tsaka toxin na yung pinoseso ng ating kidney ay ilalagay muna, iipon muna sa pantog. Tinatanong mo kanina, Erica, iipon niya muna. At what point na dapat mo ilabas yung ihi? Yung urge na sinasabi mo, yung feeling of gusto mong 150 ml. At 250 ml, dapat ilabas na yan. Huwag mo kasing i-distend sobra yung pantog mo kasi 400, sobrang distended. Yung parang ihing-ihi ka na pigil ka na. Parang from NLEX, dire-diretso ng Baguio, hindi ka umiihi. Yun. Masama yun. Masama yun. Kahit na the tissues here are flexible. They are transitory. Ibig sabihin, nag-expand sila, nagdi-distend. Hindi mo pwedeng laging susugatan ang bladder. Kasi ang bladder, ang sinasabi nila, kung minsan sinasabi natin sa tao, ang kapal-kapal ng mukha mo, ang pantog, manipis ang lining niya sa loob. So when you always injure it, kaysa infection, chemical induced, intake of drugs, diba, trauma, you can cause the lining later on to change into something else, lalo na pag may genetic predisposition. Kaya tinanong ka ni Angel ni Rina, pwede palang magkaroon ng cancer sa pantog? Yes, you can have. And this is either it is rare or minsan mahirap na i-detect or very late stage na di-detect. So yung doc, yung pagpipigil ba ng ihi, is it a myth or fact na nagkukos din ng cancer? It can cause functional problems. Pag sinabing function, later on, baka hindi ka na magkocontrol. Kanya-kanya na sila. Later on, bahala na kayo. So, iihi ka, gusto mong umihi, wala na siyang pakialam. Now, the cancer now has to go in, wherein yung lining nito nasusugatan. Yun na importante. But that can trigger, lalo na pag may genetic predisposition. You remember, ang struktura ng natin, pantog natin, you have the outer serosa area, yung muscular, and the soft mucosa area. Okay? Kaya lagi sinasabi, pag nai-infection ka, ang sakit-sakit. Minsan nagdudugo because you hurt. Ang dugo, you slap off the tissue, lalabas yan as blood. Okay? Now, pag tumor siya sa bladder, kadalasan kasi, nagsisimula siya sa changes ng mucosa. Anong changes? Namumula, parang namumula yung pisngi, erythemus. Tapos minsan nagkakaroon ng papules, 'di ba? Yung parang mga bilog-bilog o nodules, no? Now, ang common complaint niyan is painless hematuria. Umiihi ka ng dugo pero hindi masakit. Hindi siya kagaya ng bato, kidney stone, na masakit. Prostate, masakit. Ito, walang pain. Ito, wala. Umiihi ka lang. So, minsan, Erica, it joins your menstruation or so, akala mo, it's a regular cycle. How do you know kapag yan yung nangyayari, Doc Joseph? Kasi ang mo kasi, iba na kasi ang timpla. Minsan kasi the color of the blood in the urine is different na. Parang dark reddish. Parang hindi ko rin masabi parang washing ng isda di ba yung pero ganun ang kulay niya. Now, tingnan natin yung illustration. As you see, the different type of tumors that are located in the different areas. This is the dome, this is the base of the bladder. Meron tayo dalawang butas diyan na galing sa ureter, no? Ito yung passage pababa. Isa lang ang passage ng urethra. Both the male and the female. Both the male and the female. So, meron ka mga tumors dyan, no? This is diverticulum. Ito yung nangyayari pag
pinipilit mo o lagi mong dinidistend ang pantog. Diba? Pigil ka ng ihi. Yan ang mangyayari. Hindi siya sasabog. Hindi siya parang balon. It will distend, but it will cause a outpouching. Pamamaga. So, extension niya. Hindi rin So, yung mga ihing excess lalabas dito. So, parang Mickey Mouse yan. Pag marami kang distension, lalabas marami kang ganyan. Okay? Now, itong tumor, look at the tumor. You can have the basic tumor coming in the mucosa and it's part of the muscular lining. Minsan, ang tumor sa prostate, pwedeng umakyat rin sa pantog. So, you have a different type of tumor coming in. So, how can you detect it through ultrasound or simple blood test, urinalysis? Umiihi ka ng dugo. Sabi nga ni Erica, pag masyadong matagal ng ihi, pwedeng gawin yon. Then, you do urinalysis, urine culture, sisilipin namin yan. Pag nasilip namin na scope, meron siyang mga structure changes, binabiopsy namin. Definitely there's something. Yes. Biopsy, then ultrasound. Pag malaki na ang bukol, ultrasound, kitang-kita sa pantog. Okay. So, kitang-kita. Pero kasi yung kita ng tumor o yung sa pantog, inside yan eh. Inside na changes yan eh. Meron ba din makikita na outside, aside from dun sa bleeding? Pag malaki na yung tumor, makikita mo parang 1 to 2 months kang pregnant. Kasi that is below the puson eh, di ba? So parang feeling mo parang may bump ka. Correct ka, Angel, no? So may bump ka. Now, if it is small, wala ka makikita. Nothing. Just pain. Minsan pain, minsan hindi nga eh. Lumalabas kasi yung ihi mo kasi na dugo mo is painless, di ba? So pag na-scope mo na, nakita mo na, na-check mo na, merong possibility na you can do biopsy. Then when you do biopsy, meron naman tayong mga gamot. Lahat ng gamot kasi intravesical. Ibig sabihin ng intravesical, pinapasok natin, pinapadaan, correct? Tapos i-spray natin around the mucosa of the bladder. That is one, You have your BGC, you have your mitomycin, we have drugs like that. Worst comes to worst, pag malaki ang tumor, we resect. Tinatanggal natin. Tama ka, Angel? So, operation na. Opera. Yung cystectomy na sinasabi. Pag masyadong malaki ang tumor, you have to replace the whole bladder. Saka kukuha. So, pwede ba may spare part ba yan? May transplant. May kukuha ka ba na sa sa Banawe? Hanap ng May magdo-donate ba May magdo-donate pa. Tama yan, Erica. Kukunin yung new bladder mo sa large bowel mo. So, yung malaking bituka mo, kukuha kami ng konting part. Mapabawasan pa yun? Na-lurky ako. We have to get a portion of your large bowel at gagawin natin pantog. Well, it's still your part. Oh, yeah. But of course, bawas na yung mo. Yung large bowel mo. The problem is, pag problematic ang large bowel mo. Diba? Kung may problema ang large bowel mo, saan ka kukuha magre-replace? Then you go to the small bowel. The small bowel has a smaller capacity. Hindi kasi yung wide range, di ba? Yung malaking bituka natin, mas malaki ang lumen. Para pwede siyang, pag tiniklop mo siya, ginawa mong pantog, para siyang shape ng pantog mo. Small bowel, maliit. So, paano yan? Later on, pag ginamit natin ng small bowel mo, kasi defective ang large bowel mo, di lagi ka namang ihi ng ihi. Di ba, napag-usapan natin, incontinence. Meron ka ng operasyon, wala ka naman pantog, may incontinence ka naman. Pero, Doc, ang question yan, having said that, meron, ito bang sinasabi natin na sakit na to, after the operation and everything, treatable ba siya talaga or management na lang after? Yes. After, kunyari, na-detect natin, Angel, kung anong stage. Importante kasi stage natin. Then we knew the type of cancer. Then the management, treatable naman siya. Follow-up lang. Kasi lalo na pag hindi mo na-opera, yung mga intravesical, yung chemotherapeutic agent, lagi kasing ginagawa yan eh. Minsan kasi, hindi ka na na-opera, pati yung pag-inject sa'yo ng gamot, ayaw mo rin gawin because of some financial expenses. So you can get into trouble with that. Pwedeng mag-spread out ang tumor and go to the other adjacent organ. Now, Doc, ito bang sinasabi mo, Doc, na condition? With my understanding kasi parang ikaw yung gumawa nun sa sarili mo, nagpabaya ka eh. So definitely this is not hereditary, or is it? It can be hereditary
in the nature that meron kang indicators. Ano indicators? Meron ka na genetic predisposition na magkaroon ng bladder tumor. Pero smoker ka, alcohol see, ka. it's your doing also. Nasa chemical ka, marami kang exposure. You know, it is your own doing. You will trigger that genes to activate and you'll end up having cancer. Interesting. Diba? Wow, ang dami namin natutunan ngayon. Ano? So, Yes. kakala mo ito simpleng ganito. Yeah, ganyan pero lang. bladder lang yan, diba? Ang dami Parang pala lalagyan niyang- lang ng ihi, ganun lang, tapos na, no? Kaya dapat talaga, Doc Joseph, wag tayo magpipigil ng ihe. Every part counts. Alam mo yan, Erica. Thank you, Doc Joseph. Thank you, We learned a Angel. lot from Good you. night, Erica. At this time, puntahan natin si Attorney G, Tita Beth, and my friend Jocas.